Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 76 hanggang 100. At George YouTube channel. Kabanata 76. Hindi maproseso ni Matthew ang nangyari. Sa isang bagay, isang mayordomo lamang ang nangahas na hilahin siya sa isang tabi, pagkatapos ay umupo sa kanyang upuan at nagsimulang kumain ng pagkain na dapat niyang kainin. Hindi lang nangyari sa kanya noon ang ganitong bagay, ngunit naguguluhan din siya kung bakit hindi inilagay ni Sarah ang mayordoma sa kanyang pwesto. Bakit hindi siya tumayo at sinampal ang mukha niya? Bakit nakaupo pa rin siya sa upuan niya at umaarte na parang walang masyadong nangyari? Nagalit lang ba siya dahil biglang dumating si Matthew at nagsimulang magtanong sa kanya? O, meron pa ba? Wala siyang sagot sa mga tanong na ito ngayon. Si Sarah naman ay nag-iisip sa ibang paraan. Habang siya ay nabigla noong una sa kung paano kumilos si David, pagkatapos ay nagsimula siyang ngumiti sa loob. Una, nagustuhan niya ang pagtrato kay Matthew. Pangalawa, naalala niyang sinabihan niya si David na umarte na parang alpha dahil iyon ang inaasahan niya magiging ugali ng asawa. Siyempre, mas magugustuhan niya sana kung sinampal ni David si Matthew at inilagay sa pwesto niya, pero sapat na para sa kanya ang nangyari sa ngayon. Gayunpaman, may ibang dahilan si David kung bakit siya kumilos ng walang pakundangan. Hindi dahil gusto niyang magmukhang alpha bago si Sarah o kung ano-ano pa, pero dahil lang sa hindi siya nasaktan kaya hindi nag-react si Sarah matapos siyang sampilan ni Matthew. Kaya, gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito kung hindi niya igagalang si Matthew at sa kanyang kaginhawahan. Halos ganun din ang reaksyon niya. Uod ka. Hinawakan ni Matthew si David sa t-shirt at sinubukang hilahin siya pataas. How dare you na kumilos ng ganito, nabaliw ka na ba pagkatapos makatanggap ng sampal? Hindi pinansin ni David si Matthew at pinagpatuloy ang pagkain ng isda na talagang nagustuhan niya. Bumangon ka na. Pilit siyang hinailan ni Matthew sa kinauupuan. Ibinaling ni David ang kanyang ulo kay Matthew at inispray ang kalahating tube na karne sa mukha ni Matthew. Natigilan si Matthew dito. Ang amoy at ang lagkit nito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nakakaparalisa ng kaluluwa. Nagmamadali siyang tumakbo sa lababo para maghilamos ng mukha. Umupo si David at pinagpatuloy ang pagkain. Matapos hugasan ang kanyang mukha, tinanggal ni Matthew ang kanyang suit at nagmarcha patungo kay David. Sa wakas ay umalis si Sarah sa kanyang upuan at humarang sa kanyang daraanan. Ang kawawang uod na inayos ng mama ko para pakasalan ako ay. Itinuro niya ang kanyang hinlalaki kay David na nasa likod niya ngayon. Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni David. Fiancé mo siya. Akala niya nagbibiro si Sarah. Tinusubukan mo bang paglaruan ako ngayon? Bakit ka naman niya ihahain kung fiancé mo siya? Well, dahil isa siyang kawawang uod gaya ng sabi mo, umatras si Sarah at ipinatong ang kamay niya sa balikat ni David nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Wala siyang utak pero sabi nga nila, kahit uod ay babaling. Sa pamamagitan pa lamang ng paglagay ng kanyang kamay sa balikat ni David, naunawaan na ni Matthew ang hudyat na ipinadala ni Sarah. Nakita ko. Wala kang problema sa pag-aasawa sa uod na ito, kahit na pareho kayong hindi maganda bilang isang pares. Alam mo namang hindi ako yung tipong naghahanap ng pagpapatunay kahit sa mga kaibigan ko pabayaan sa mga dickheads, malamig na sagot ni Sarah. What makes you think I care how you think my fiancé and I look together? Siguro wala kang pakialam sa sasabihin ko, pero paano kung magtanong ang sanggol sa tiyan mo? Tanong ni Matthew. Bakit ganito si Papa? O bakit ganyan si Papa? Paano mo ito ipapaliwanag sa iyong anak? Hindi na na-maintain ni Sarah ang composed na mukha. I-think na naglalagay ka pa ng mga salita sa bibig ng isang hindi pa isinisilang na sanggol. Masyado kang na-degrade sa loob lang ng isang taon. Mas marami na akong nakita sa mundo habang inihiwalay mo ang iyong sarili sa lungsod na ito at namuhay na parang polaka sa balon, sagot ni Matthew. Kaya pala hinahanap mo itong polaka sa balon, ha? Gusto kitang iligtas. Mula sa mga uod at sa lahat ng sakit na inilalagay mo sa sarili mo, kumakbang si Matthew. Ikaw at ako ay gumawa ng magandang pares.
Pwede tayong magsama forever. Kinusot-kusot ni Sarah ang kanyang mga mata ngunit sinabi niya wala. Alam na alam niya na si Matthew ay higit na interesado sa kanyang laman at pagkatapos ay ang kanyang kayamanan at lahat ng iba pa. Kahit na may soft spot si Carol kay Matthew. Na anak ng kanyang nakababatang kapatid, alam pa rin niya kung gaano kabobero si Matthew at hindi niya maisip na ibigay ang kanyang anak sa isang tulad niya. Kung magsasama ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa, maaari nating pamunuan ang kalahati ng mundo, sinabi ni Matthew. Nakilala ang pamilya Jones dahil sa tatay ni Albert. At pagkatapos ay pinarami ni Albert ang halaga ng pamilya at naging trilyonaryo nang hindi man lang isinama ang yaman ni Carol na nasa daan-daang bilyon din. Nagmula si Carol sa isang napakayaman na pamilyang Lopez na nagmamay-ari ng isa sa mga nangungunang conglomerate sa mundo. Kaya't hindi pagmamalabos nang sabihin ni Matthew na ang pamilyang Jones at Lopez ay maaaring pamunuan ng kalahati ng mundo ng magkasama. Ano ang silbi ng pagkapanalo sa buong mundo sa halaga ng pagbebenta ng iyong sariling kaluluwa? Sabi ni David na ikinagulat ni Sarah at Matthew. Kapag kasabi niya ng mga katagang iyon ay nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang sinabi. Ang mga salita ni David ay ikinagalit ni Matthew, ngunit ito ay umalangaw-ngaw kay Sarah. Hindi niya kailanman nagustuhan si Matthew simula nang pilitin nito ang sarili halos 10 taon na ang nakararaan. Ang pamumuhay kasama ang gayong tao ay isang bagay na hindi niya pinangarap. Pinilit ni Matthew na ngumiti. Ang mga salita ng isang mahirap ay hindi katumbas ng bigat ng kanyang dila at tiyan. Ang mga salita ni Matthew ay nasaktan si David kaya napatigil siya sa pagkain. Nang makita iyon, mabilis na sinabi ni Matthew. Ang nagbili ng kanilang kaluluwa para sa pag-aasawa sa isang mayamang babae ay hindi man lamang kwalipikadong magsalita tungkol sa pag-aasawa, lalong hindi mang-aral sa iba sa paksang ito. Kaya, bakit hindi mo itikom ang iyong bibig at iwaksi ang iyong maliit na uod na asno palabas dito? Naikuyom ni David ang kanyang mga kamao ngunit nakaupo pa rin sa upuan. Hindi ka aalis ha? Ngumuso si Matthew. Hindi ka ba masyadong walang hiya? Nagtatago sa likod ng isang babae at lahat. Sigurado ako. Matagal na ang nakalipas. Ang iyong ina ay nakayuko sa isang mesa para sa isang uod na may malaking lollipop, at pagkatapos ay nanganak ng isang maliit na uod sa isang mabaho, malamig, madilim na lugar. Mabilis na tumayo si David at pinandilatan si Matthew. Bawiin mo ang sinabi mo. O ano? Hindi umatras si Matthew. Bababain mo ang pantalon ko at bibigyan mo ako ng mabilis na blowy. Bam! Mabangis na hinampes ni David ang kanyang ulo sa ulo ni Matthew. Kabanata 77. Wow! Wow! Humakbang si Sarah para pigilan sila, ngunit napakabilis na na-headbutt ni David ang mukha ni Matthew at nakapatong sa kanya, binatukan ang mukha ni Matthew ng kanyang mga kamao. Tumigil ka! Hinailan niya si David. Sabihin sa kanya na bawiin ang kanyang mga salita, sinabi ni David kay Sarah na humihinga pa rin ng malalim. Masakit talaga ang katotohanan, hindi ba? Nakangiti si Matthew. Paano kung sasabihin ko ulit? Pupunta ka ba at bugbugin ulit ako? Pag binugbog pa kita, laglag lahat ng ngipin mo. Napaungol si David. Talaga. Napangiti tuloy si Matthew. Gusto kong makita kang sumubok. Umunat ang noo ni Sarah dahil alam niyang may karanasan si Matthew sa boxing. Kung magiging seryoso siya sa pagpatay kay David, madali niyang magagawa. Kahit na hindi gumagamit ng pera. Ganap niyang maibaon ng mga ebidensya dahil ang mga tatay ng kanyang mga kaibigan ay pawang nagtatrabaho sa matataas na lugar tulad ng mga national level court at mga ahensya ng pulisya. Kahit napatayin ni Matthew ang buong pamilya Jackson sa sikat ng araw, wala ni isa sa mga ito ang babanggitin at talakayin sa anumang pahayagan o mga channel ng balita. Ang isang crackdown sa anak ng isang trilyonaryo ay mangyayari lamang sa mga panaginip. Napatingin si Sarah sa headmaid na nasa unang palapag. Nang mapagtonto ang intensyon ni Sarah, dali-dali niyang pinuntahan sina Carol at Albert. Bakit hindi ka lumalapit sa akin? Tanong ni Matthew. Mabilis na bulong ni Sarah kay David. Pinipilit ka niya. Huwag mahulog para dito. Hindi ka tugma sa kanya. Maghintay hanggang dumating ang aking mga magulang. Nahihirapan pa rin si David na pigilan ang sarili. Nakita ni Sarah na papalapit si Matthew, kaya tumayo siya sa gitna.
Tama na, Matthew. Ah, tinaktan niya ako, kaya tama lang na binatukan ko siya. Ikaw ang nagsimulang manlay sa kanyang ina. Kaya, tinabi ko lang ang pinaniniwalaan kong totoo. Baka sinisiraan niya rin ang nanay mo, pero hindi niya ginawa dahil mas magaling siya sa'yo. Umunat ang noo ni Matthew. Otomatikong tumaas ang kamay niya at muntik na niyang hawakan ang lalamunan ni Sarah, pero kinontrol niya ang sarili. Pero kay David, parang inaatake niya si Sarah, kaya tinulak niya ito palayo. Ginamit ni Matthew ang pagkakataong iyon para mabilis na sipin ang dibdib ni David na nagpabagsak sa kanya sa hapagkainan. Dahil tumama ang likod ni David sa hapagkainan, nakaramdam siya ng paralisadong sakit sa kanyang gulugod. Paparating na naman si Matthew para umatake, pero hamarang si Sarah. Ilipat. Walang pakundangang itinulak siya nito. Matthew. Ang malakas na boses ni Carol ay nagpatigil kay Matthew sa kanyang paglalakad. Napakalapit na ng paa niya sa pandiyan ni David, pero kinontrol niya ang sarili at tuwid na tumayo bago ngumiti kay Carol na pababa ng hagdan. Hi, tita. Inayos niya ang kanyang suit. Mukha kang mas bata kaysa sa huling pagkakataon na nakita kita. Hindi umimik si Carol hanggang sa makalapit siya kay Matthew. Tinabi ko sa iyo ng maraming beses na panatilihin ang iyong putol na braso sa loob ng iyong manggas. Sabi niya sa mahinang boses. Wala kang mapapala sa panggigipit sa kanyang kasintahan. Tumingin ka bago ka tumalon muli o makakalimutan kung pamangkin kita. Umiti si Matthew at niyakap siya. Kung pinagalitan siya ng iba, hindi niya ito tatanggapin pero iba si Carol. Siya ay mas malapit sa kanya kaysa sa kanyang sariling ina pagkatapos ng lahat. Bakit mo ba talaga gustong-gusto ang anak ko kung alam mong halatang galit siya sa'yo? Tanong ni Carol. Matagal na ang nakalipas, sinabi mo sa akin, sagot ni Matthew, ang tao ang pinuno ng bahay, babae ay ang leeg na lumiliko ang ulo. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Jones ay halos kasing lakas na ngayon ng pamilya Lopez ay hindi lamang dahil sa mga talento ni Albert. Ikaw ang kanyang leeg, at si Sarah ay ang kanyang mga paa. Kaya, kung maisasama ko siya sa pamilya Lopez, hindi ba siya gagawa ng mas mahusay na trabaho kaysa sa iyo sa mga tuntunin ng kontribusyon sa paglago ng pamilya? Kaya't ang iyong mga mata ay hindi lubusang natatakpan ng pagnanasa. Hindi naman. Ang isang mata ko siguro ay nabulag ng pagnanasa, ngunit ang kabilang mata ay hindi, sabi ni Matthew at tumigil sa pagyakap sa kanya. Kaya, nagsimula siyang magsalita ng malakas, may pagkakataon pa ba akong maging manugam mo? Iyan ay hindi isang bagay na maaari kong magpasya, si Carol ay bahagyang lumayo sa pasanin, dahil ang aking anak na babae ay ganap na may kakayahang mag-isip para sa kanyang sarili. Oo, kaya pala nabuntis siya bago ikasal. Sabi ni Matthew na ikinakunot ng noo ni Carol. Alam na ng mga katulong ang sitwasyon ni Sarah. Pero hindi pa rin niya nagustuhan kung paanong walang kahihiyang pinag-uusapan ni Matthew ang ganoong paksa at ginagamit ito para mapalapit sa kanyang layunin. Hindi lang siya ang kahihiyan ng pamilya Jones kundi pati na rin ng pamilya Lopez, tumangala si Matthew sa unang palapag kung saan nanunood si Albert. Dahil hindi siya kayang pigilan ng pamilya Jones, patas lang na magkaroon din ng pagkakataon ng pamilya Matthew. Hindi ka rin ba pumapayag, Tio? Hindi mo siya maibibigay sa isang uod. Ibigay mo sa akin si Sarah, at gagawin ko siyang reyna ng mundong ito. Walang sinabi si Jones, marahil dahil sa tingin niya ay hindi ito kailangan. Huwag mo akong kiligin, Matthew, malakas na wika ni Sarah. Kung si David ay isang uod, ikaw ang tae na kinakain ng mga uod. And you dare say gusto mo akong gawing reyna. Naglakad siya palapit kay Matthew, namumula ang mukha niya sa galit. Kaya kung maging reyna gamit ang sarili kong lakas, dapat mong isipin ang iyong sariling negosyo. Huwag isipin na ang iyong mga baluktot na taktika ay gagana sa akin ngayon. Si Matthew at Sarah lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng huling pangungusap niya dahil si Matthew ay hinaharas siya noon hanggang sa gawin niya ang gusto niya. Naging ugali na. Para kay Matthew, ngunit naghiwalay sila sa loob ng ilang taon, at pagkatapos ay hindi na gumana kay Sarah ang parehong taktika. Gayunpaman, hindi sumuko si Matthew. Kung maaari kang kumilos bilang isang miyembro ng pamilya na dumating upang dumalo sa kasal, pagkatapos ay maaari kang manatili dito, sabi ni Sarah, malamig na pinandilatan siya. Kung hindi, umalis ka sa bahay ko.
Lumapit si Matthew at bumulong sa kanya. Mayroon akong 24 na oras ng kalayaan bukas, hindi ba? Maraming pwedeng mangyari sa isang araw. Ang pagdurog sa isang uod na lumilitaw sa aking landas ay tinapay at mantikilya sa akin. Nagawa ko na ito dati, at magagawa ko ulit. Nanginig ang puso ni Sarah nang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung ang pagkamatay ng kanyang yumaong kasintahan ay hindi tulad ng inaakala niya? Kabanata 78. Pumunta si Matthew sa guest room, sinamahan ng isang maid. Nakatayo si Sarah na paralisado sa kinaroroonan niya pagkatapos ng mabaliw na pag-iisip na mayroon siya. Ano ang ibig sabihin ni Matthew nang sabihin niya ang mga salitang iyon? Ang kanyang puso ay nanginginig at kumirat sa parehong oras. Nabaliw ang kanyang isip dahil hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na patayin ni Matthew ang kanyang yumaong nobyo kahit sa kanyang panaginip. Napatingin siya sa kanyang ina at ama. Alam ba nila ang tungkol dito? Tiyak na posible para sa kanila na malaman at manatiling tahimik para sa kapakanan ng pagpapanatiling buo ang relasyon sa pagitan ng pamilya Jones at Lopez. Malaki rin ang posibilidad na wala silang alam tungkol dito. Dahil kayang takpan ni Matthew ang lahat gamit ang kanyang impluensya upang hindi ito makarating sa pandinig ng mga tao mula sa pamilyang Jones. Gayunpaman, ang hindi niya nakuha ay kung bakit niya ito ipinahayag sa kanya sa sandaling ito kung saan ito ay makakaapekto lamang sa kanya at lalo pang magagalit sa kanya si Sarah. Isa lang ang naiisip niyang dahilan. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya basta't handa itong sumunod sa kanya at pumasok sa kanyang pamilya. Hindi na bago kay Matthew ang ganitong pag-uugali. Palagi siyang ganito. Palihim siyang gagawa ng mga bagay na magpapahirap sa kanyang buhay, ngunit itinigil niya iyon kamakailan, marahil para magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nag-alinlangan na maaaring si Matthew ang nagplano sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Uuwi na ako, sabi ni David. Kakatayo lang niya, masakit pa rin ang gulugod niya. Walang basag, ngunit may hindi tama sa kanyang gulugod. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Naramdaman ang kanyang likod, balikat, at leeg na napakatigas. Bumalik ang tingin niya kay David. Ayos ka lang ba? Gustong tumango ni David, ngunit alam na alam niyang hindi niya kayang magmaneho sa ganitong sitwasyon. Tumakit yata ang likod ko. Umupo sa sopa. Tawagan ko ang doktor, sabi ni Sarah. Dahan-dahang umakyat si David sa sopa na parang matandang nakayuko. Inutusan ni Sarah ang headmaid na imasahe si David at saka umalis sa kung saan. Lumapit ang tatlong maid sa sofa. Pwede mo bang tanggalin ang shirt mo please? Tanong ng headmaid. Siya ay isang matangkad at maskuladong babae na malamang ay isang weightlifting champion noong nakaraan. At muli, hindi siya malaki. Ang kanyang hitsura ay kaaya-aya sa mata. S-shirt. Napakurap ng 2 beses si David. Bakit? Kailangan kong makita kung ano ang mali sa iyong likod, sabi niya. Ang aking ama ay isang chiropractor, kaya hindi na kailangang matakot. Kung chiropractor ang tatay niya, automatic ba na magaling din siya dito? Gumawa ng X-shape si David gamit ang kanyang mga braso dahil wala siya sa posisyon na malayang umiling. Salamat na lang. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang doktor. Doktor din ang nanay ko, sabi ng headmaid. Mapagkakatiwalaan mo ako. Sa sinabi niya, sinulyapan niya ang 2 maid. Hinawakan nila siya sa magkabilang gilid at sinimulan niyang tanggalin ang kanyang kamiseta. Namula ang mukha ni David. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Lalaki ka. Hindi ka dapat mahiya na tanggalin ang iyong sando o kahit na pantalon, casual na sabi ng headmaid at mabilis na natanggal ang butones ng shirt nito na talagang ikinagulat ni David. Ngunit ang kanyang mga balikat ay napakatigas. Ang kanyang mga braso ay hindi malayang gumagalaw, kaya't ang mga kasambahay ay kailangang hatiin ang kanyang kamisete sa 2 hati, at hindi sila nag-atubiling gawin ito. Matapos putulin ang sando, pinagmasdan ng mga kasambahay ang kanyang likuran. Nakita ko. Ang iyong gulugod ay hindi maayos tulad ng naisip ko, sabi ng punong kasambahay. Ano? Nagulat si David. Sigurado ka ba? Paano maaaring magkamali ang gulugod? Wala naman akong naramdaman ng hamampas ako sa hapagkainan. Malamang nangyari yun nung ibang bagay ang tinutukan ng utak mo, paliwanag ng headmaid.
Halimbawa, maaari kong putulin ang iyong tainga, at hindi mo malalaman ito hanggang ang iyong utak ay naging handa na tumanggap ng mga senyales ng pagkabigla. Og, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, pero magagamot naman ang gulugad ko, di ba? Siyempre, ay reline ko para sa'yo, tumulong yung headmaid sa ibang maids para tumayo siya. Pumunta siya sa likuran ni David at hinawakan siya sa isang poster na medyo alanganin para sa kanya dahil ang kanyang mga boobs ay mahigpit na nakadikit sa kanyang likod. Kahit na siya ay maskulado, ang kanyang mga boobs ay malambot pa rin, at si David ay masyadong nahihiya upang magreklamo sa puntong ito. Bigla siyang hinayla pataas. Mayroong ilang mga tunog ng pag-crack at popang, tapos na, binitawan siya nito. Si David, gayunpaman, ay namumula sa kanyang bibig. Pinuhat siya ng mga katulong at marahang inihiga sa sopa. Naayos na ba? Tanong ni David. Oo, makakapagpahinga ka na ngayon. Sa isang oras na pahinga o higit pa, dapat ay magagawa mo na malayang gumalaw. Salamat. Wala lang sabi ng headmaid pero nanatili pa rin itong nakatitig sa kanya at nakashirtless siya kaya medyo nahiya siya. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni David. Huwag mo itong gawin sa maling paraan, ngunit dapat kang mag-ehersesyo ng kaunti, ang palagay ng headmaid. Parang flat ang dibdib mo. Ang dibdib ng isang lalaki ay dapat magmukhang dalawang kurbadong kalasag na nakasara sa isa't isa, ngunit ikaw ay labis na kulang sa bagay na iyon. Hindi mo kailangang sabihin sa akin iyon, nakasimangot si David. Naglalaro ako noon, ngunit hindi ako nagtrabaho sa gym. Manam, ilang push-up ang kaya mong gawin? Hindi ko alam. Hindi ko pa nasubukan ang mga ito kamakailan. Pagkatapos ay dapat mong isaalang-alang ang paggawa ng mga ito mula ngayon. Buuin nila ang iyong pang-itaas na katawan, sabi niya, halos parang inuutusan niya siya. Kailangan mong magmukhang malakas sa suit. Iyan ang pinakamaliit na magagawa mo bilang manugang ng pamilya Jones. Ang young lady na si Sarah ay maaaring tumagal ng 20 push-up sa isang round. Kung nasa magandang kondisyon, nasa 30 din kaya dapat mas marami ka sa kanya dahil magiging asawa ka niya. Kung may magtangkang umatake sa kanya, dapat maprotektahan mo siya sa halip na magtago sa likod niya. Hindi maaaring hindi sumang-ayon si David sa kanya sa pagkakataong ito. Sige. Magsisimula na akong mag-push up bukas. Nga pala, hindi ko pa natanong ang pangalan mo. Ako si Jenny, nagpakilala ang headmaid. Ito si Sally, at siya si Martha. Ipinakilala rin niya ang dalawa pang maid. Si Sally lang ang naghatid kay David sa kwarto ni Albert kinagabihan. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Tinubukan ni David na ngumiti ng magalang. Lumapit si Sally at bumulong. Mangyaring gawin din ang iyong ibabang bahagi ng katawan. Iyan ang pinakamahalagang ehersisyo na nakakatulong pagkatapos ng kasal kung alam mo ang ibig kong sabihin. Napahajijek siya ng kaunti. Namula ang mukha ni David sa pulang cherry. Itong mga maids. Sobra. Kabanata 79. Takalaliman ng gabi, huminto ang isang itim na SUV sa harap ng bahay ni Roland. Ito ang kotse na niregalo ni Anthony the Collection King kay David noong kanyang kaarawan, isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa $100,000. Nasa driver's seat si Jason. Nakaupo si David sa likod. Tinabi sa akin ng young lady Sarah na sabihin sa iyo ang dalawang bagay, sabi ni Jason, habang tinitingnan siya sa salamin. Una, huwag mong basta-basta si Matthew. Pangalawa, huwag kang lalabas ng bahay mo bukas. Natarante si David. Teka, naiintindihan ko naman yung una, pero bakit ayaw niya akong lumabas ng bahay bukas? Hindi na ako naninigas. Gumaling na yata ang likod ko. Ang pahinga sa gabing ito ay dapat na higit sa sapat upang makapagpahinga. Hindi ko na kailangan. Upang manatili sa bahay bukas. May importante ka bang trabaho bukas? Walang kurap na nakatitig sa kanya si Jason. Ito ay isang nakakatakot na aspeto ni Jason. Bihira siyang kumurap na pinagtataka ni David kung tao nga ba si Jason minsan. Isang uri lang ng mga karanasan niya para maging napakabato niya anuman ang oras o sitwasyon. Walang partikular. Pagkatapos ay manatili sa bahay. Bakit? Hayaan mong bigyan kita ng kaunting payo, Mr. David, binuksan ni Jason ang pinto.
Kapag may nagsabi sa iyo na gumawa ng isang bagay, ibig nilang tulungan ka o saktan ka. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga kaganapan na nangyayari sa paligid mo, dapat mong malaman kung ang pananatili sa bahay ay mabuti para sa iyo o hindi. Kung ayaw mong makinig sa mga salita ni Young Lady Sarah, ayos lang din dahil kung sakaling may mali, ikaw ang may pinakamaraming mawawala. Sabi nito na lumabas ng sasakyan. Huminto sa malapit ang isang kulay abong SUV. Pumasok siya sa kotseng iyon at umalis. Para sa sarili kong kaligtasan, ha? Hindi pa rin sigurado si David kung talagang tinutulungan siya ni Sarah o hindi. Mayaman silang pamilya, kaya baka may magtangkang sirain ang kasal. May sense ang sinabi niya. Tahula ko susubukan kung manatili sa bahay bukas. Ipinarada niya ang sasakyan sa loob at saka pumasok sa kanyang bahay. Hinihintay siya ni Roland sa kanyang silid. Hindi mo ba ibinigay sa kanya ang file? Nag-aalalang tanong niya matapos makita ang isang file sa kamay ng anak. Ginawa ko, dahan-dahang sagot ni David, na sana ay tinanong ng kanyang ama kung kumusta siya. Oh, kung gayon ano ang nasa kamay mo? Ibang file ito, Dad. Sige. May sinabi ba si Albert? Hindi niya ako masyadong kinakausap pero may mga sinabi ang driver niya. Jason. Mahirap intindihin ang lalaking iyon, mabilis na tanong ni Roland. Ano ang sinabi niya? Mabilis na itinaas ni David ang kanyang kamay at ibinigay ang file kay Roland. Sa loob, may mga certificate, resume, identity card, passport, at iba pa. Bo, ano ang lahat ng ito? Gumawa sila ng pagkakakilanlan para sa akin, mamantong hininga si David. Isa akong henyo na naglathala ng mga research paper noong high school ako. Ginawa ko ang aking mga master sa MIT. Nakatanggap ako ng sulat ng alok sa trabaho. Na humihiling sa akin na sumali sa prestihiyosong kumpanya ng system sa halagang $100,000 bawat buwan. Ngunit tumanggi ako dahil ipinanganak ako sa isang napakayaman na pamilyang Jackson na namumuhay ng mapagpakumbaba sa katimugang bahagi ng lungsod. Sa kabila ng pagmamayari ng bilyon-bilyong dolyar. Nanlalaki ang mga mata ni Roland mula sa kanyang mga saksakan at halos malaglag. Bibilyonaryo tayo. Makikita niya ang mga identity card hindi lang ni David kundi maging ng kanyang sarili at ng kanyang buong pamilya. Wow! Ito ay lampas sa aking inaasahan. Noon lang, habang binabalikan niya ang mga dokumento, napansin niya ang ilang dokumento ng ari-arian. Teka! Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya sa dibdib niya. Hindi ito ang iniisip ko. Tama. Oo. Sila ay mga dokumento ng pagpaparehistro ng ari-arian, ang tugon ni David ay nagpabuntong hininga kay Roland. Wow, chill lang, Dad. Malamang fake ang mga yan. Ibig kong sabihin, wala kayong pinirmahang dokumento para sa kanila ni Nanay, di ba? Ang liwanag sa mukha ni Roland ay medyo mabilis na lumabo. Tama ka. Sa isang segundo, naisip ko na nagrehistro sila ng ilang mayayamang lupain sa aming mga pangalan. Ako, marahil, naging masyadong matako. Ikaw naman, umupo si David sa kama. Panatilihing ligtas ang mga dokumentong iyon. Hindi natin alam kung kailan natin sila kakailanganin. Sabihin din sa iba ang tungkol sa mga tungkuling ito na dapat nating gampanan sa kasal. Dapat mong tandaan ang tungkol sa aking nakaraan na nakasulat sa file pati na rin, ngunit maliban doon ay hindi mo kailangang mag-alala. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian ng aking resume kundi ang magsinungaling ng paulit-ulit kung tatanungin ako ng mga tao kung sino ako. Bahagya siyang kumunat ang noo. Naiintindihan ko kung bakit nila ginagawa ito, ngunit hindi ko ito gusto. Para lang sa araw ng kasal, sabi ni Roland. Hindi nila maaaring ipakita ang lalaking ikakasal na parang isang lalaki na lumaki sa isang disyerto, hindi ba? Walang sinabi si David. Pagkaalis ni Roland sa kanyang silid. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sandaling sinabi ni Emma na umamin siya sa kanyang amo tungkol sa pagkawala ng kanyang pera, kahit na maaari siyang matanggal nito sa trabaho. Tinabi ko sa kanya na ang isang kasinungalingan ay humahantong sa isa pa, at gumawa siya ng mabuti sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo sa kanyang amo. Pero tingnan mo ako ngayon, magsisinungaling ako sa lahat ng nagawa ko hanggang ngayon. Hindi ko maiwasang mag-alala kung ano pa ang ipapagawa nila sa akin. Huminto siya saglit.
Ngayong pinirmahan ko na ang prenuptial agreement, may choice pa ba siya? Dahan-dahan siyang bumagsak pabalik sa kama. Masaya ang buong pamilya ko, pero saan ba talaga tayo patungo? Wala akong clue ngayon. Sa Jones Estate, si Matthew ay nakikipag-chat online sa isang pribadong website. David Jackson. Gusto kong mawala siya sa susunod na 24 na oras. Paano mo siya gustong mamatay? Tanong nung lalaki sa kabilang side. As usual. Magmukhang aksidente, sabi ni Matthew. Walang puwang para sa kabiguan. Kung hindi siya mamamatay, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Nakuha ko. Natapos ang chat at automatikong na-delete ang lahat ng impormasyon tungkol sa chat. Inilagay ni Matthew ang telepono sa gilid at ngumiti saglit bago nakatulog ng maayos. Sa kwarto ni Sarah. Kausap ni Sarah si Jenny, ang headmaid. Tinabi mo na alam mo ang isang napakalihim na unit ng seguridad, tama? Oo, young lady, sagot ni Jenny. Ginagawa nila ang kanilang trabaho nang hindi inilalantad ang kanilang mga pagkakakilanlan, maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ngunit humihiling sila ng hindi makatwirang mga presyo. Wala akong pakialam sa presyo. Mapoprotektahan ba nila si David mula sa lahat ng pinsala at panganib hanggang sa sandali ng kasal? Kung pinoprotektahan lang ang isang tao, magagawa nila ang isang perpektong trabaho, paniniguro ni Jenny. Gusto ko ang buong atensyon nila kay David. Tungkol naman sa pamilya niya, maglagay ng ibang bantay na magbabantay sa kanila mula sa malayo. Hindi namin gustong maramdaman nila na ang kanilang privacy ay invaded. Naintindihan. Kailan mo gustong sabihin ko sa unit na lumipat? Ngayon, diretsyong sabi ni Sarah. Pakiramdam ko ay nasa panganib ang buhay niya. Sige. Ipaubaya mo sa akin, young lady. Tisiguraduhin kong ligtas siya, sabi na umalis na si Jenny. Natagpuan ni Sarah ang kanyang sarili na kinakagat ang kanyang mga kuko. Kung may mangyari man sa kanya, hindi ko na kayang tingnan sa mata si Matthew. Kabanata 100. Sa susunod na umaga. Si Emma ay papunta sa kanyang trabaho, kasalukuyang naghihintay sa hintuan ng boss, ngunit kinakausap niya si Cindy tungkol sa kasal ni David. Kung ikakasal siya, hindi ko siya makikita ng madalas, di ba? Hindi mo na siya makikita, diretsyong sabi ni Cindy, na nagpaluha sa mata ni Emma. Dahil malinaw na mahal mo siya, bakit hindi ka nalang pumunta at magtapat sa kanya? Ano? Ngayon? Nagulat si Emma. May kasal siya bukas, kasama ang isang malaking pamilya. Kung pupuntahan ko siya at kausapin siya, pag-iisipan ako ng lahat ng masama. Tira ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Tanging kung ano ang iniisip ni David tungkol sa iyo ang mahalaga, sabi ni Cindy. At hindi niya binigay ang wedding card, di ba? Bakit, sa tingin mo? Hindi ba dahil hindi niya ito maibigay sa iyo? Siguro, deep in his heart. May nararamdaman siya sa iyo, at hindi pa niya alam. Sa tingin mo talaga. Siyempre. Dapat kang maging mas bukas at matapang tungkol dito, Emma. Alalahanin mo kung paano siya inagaw ni Aubrey sa tabi mo. Tinisikap mong makasama si David mula pa noong ikalawang baitang, at lumabas siya nang wala sa oras at inalis siya sa kanyang alindog. Wala ka bang natutunan sa kanya? Umunat ang noo ni Emma. Matuto kay Aubrey. Hindi mo ba natatandaan kung gaano kakulat noong mga panahong nagde-date sila? Tinapon mo siya ng lilam. Saan napunta ang confident na Emma na iyon? Tanong ni Cindy at bumantong hininga. Makinig. Hindi man lang ako papayag na mahalin ng isang lalaki ang aking ama dahil pinag-utak niya ako mula pa noong bata ako na dapat akong magpakasal sa isang mayaman para hindi ako tumingin sa isang buhay pagbabalat ng mga gulay at pagsyokang ng talaba. Kaya lang parang hindi ako hilig pakasalan si David kahit medyo exotic ang pakiramdam niya. No offense, pero ang pangunahing issue ko ay hindi siya stable in terms of earnings. Bilang isang taong maingat na gumagastos ng bawat sentimo, hindi ko maiisip ang sarili ko na pakasalan si David. Gayunpaman, wala kang pakialam sa mga ganoong bagay, kaya dapat mong isaalang-alang ang pagpunta sa kanya at pagtatapat sa ngayon. Napaawang ang labi ni Emma. Bakit hindi ka nagsasabi ng oo? Parang naiinis si Cindy. Okay, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang tanong. Sabihin na nating magpakasal ka sa isang mayaman.
Paano mo siya pakikitunguhan? Ituturing mo ba siyang isang hari tulad ng gagawin ko, o gagamitin mo ba siya hanggang sa walang matitira at pagkatapos ay kunin ang kanyang bahay at mga anak? Hindi ko gagawin ang alinman sa mga iyon, sabi ni Emma. Dahil lang sa may pera siya, hindi ko siya ituturing na parang hari o iisipin na gamitin siya bilang makinang nagbibigay ng pera. Eksakto, kaya sa tingin ko dapat kang manatili kay David. Hindi siya mayaman, pero hindi mo kailangan ng mayaman sa buhay mo. Wala kang pakialam kung 6 feet ang lalaki o hindi, tulad ko. Sa totoo lang, wala siyang dahilan para tanggihan ka. Pumunta at kunin ang kanyang asno bago siya madala. Biglang na-motivate si Emma matapos marinig na walang dahilan si David para tanggihan siya. Sa tingin mo pipiliin niya ako kesa sa Sarah Jones? Natahimik si Cindy. Yun ang naisip ko, umiling si Emma. Oy, lahat may mawawala kay Sarah, pero wala kang mawawala, paalala ni Cindy sa kanya. Gusto mo ba talagang pagsisihan sa natitirang bahagi ng iyong buhay na hindi mo na kailangang ipagtapat kay David? Hindi. Tapos, ano pang hinihintay mo? Ako'y naghihintay na marinig ang mabuting balita. Tinapos ni Cindy ang tawag. Dumating ang boss at hinihintay siya ng driver na sumakay, ngunit kumaway siya sa driver na sinasabing umalis na siya. Pagkaalis ng boss, hinawakan niya ang kanyang noo. Manong, ano ba itong ginagawa ko? Naramdaman din niya na ang pagtatapat ay isang magandang bagay para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Ngunit natatakot siyang ma-reject at hindi rin magiging patas kung iisipin niya mula sa panig ni David na may kasal ito sa susunod na araw. Gayunpaman, tinawagan ni Emma si George at humingi ng pahinga. Na nagbibigay ng dahilan na mayroon siyang personal na sitwasyon na dapat asikasuhin at babayaran niya ang kanyang pagliban sa ibang paraan sa ibang pagkakataon. Sabi ni George, okay lang. Pinapayagan ka ng 2 sick leave bawat buwan para magamit mo iyon. Salamat sa pag-unawa. Pero sa susunod, mas maganda kung sasabihin mo sa akin ng maaga. Yes, sir. Muli salamat sa iyo. Nang matapos ang tawag, nag-isip sandali si George. May hindi tama sa boses niya. Marahil ay nasusuka siya dahil ikakasal na si David kay Sarah. May balak ba siyang makipagkita kay David? Manam, may tinawagan siya sa cellphone niya. Bob, binabantayan mo si David, tama? Oo, boss. Hindi pa ako nakatulog simula kagabi, sagot ni Bob. Pinagmamasdan niya ang bahay ni Roland mula sa katabing bahay. Naglagay ba ang pamilya Jones ng sinumang lalaki para bantayan ang pamilya Jackson? Hindi, ngunit may ilang babae na gumagala sa kalye, mukhang kainahinala, sabi ni Bob. Tinuri ko ang kanilang pagkakakilanlan. Bahagi sila ng isang pribadong unit ng seguridad na tinatawag na Thundergate. Mukhang may nag-hire sa kanila mula sa pamilyang Jones para alagaan ang pamilya Jackson. Malamang kagagawa ni Albert, sabi ni George. Anyway, ang dahilan kung bakit kita tinawagan ay para sabihin sa iyo. Kung pupunta si Emma sa bahay na iyon, dapat mong tiyakin na makipagkita siya kay David. Emma, ang bagong personal assistant. Oo. Nagsalubong ang mga kilay ni Bob. Hindi ko maintindihan, boss. Bakit gusto mo silang magkita ngayon? Gusto mo bang sirain ang kasal kasama ang pamilya Jones? Di ba sinabihan ka ni Madam Betty na layuan mo? Gawin mo lang ang sinasabi ko, Bob, utos ni George. Oo, boss. Makalipas ang ilang minuto. Dumating si Emma sa bahay ni David. Hindi ako papayag na mahuli ako ng mga magulang niya. Kailangan kong makalapit kay David, ano man ang mangyari. Sumilip siya sa gate at hinanap ang aso ngunit hindi niya ito makita. Mahusay. Hindi ko siya nakikita sa paligid. Mabilis siyang pumasok sa gate. Tagulat niya, nasa labas si Claire at agad siyang napansin. Ang mga babaeng security ng Thundergate ay gumagala sa mga lansangan. Nakita na nila si Emma, ngunit hindi sila kumilos dahil nagsimulang makipag-usap sa kanya si Claire sa magiliw na paraan. Pumunta ka ba dito para hikayatin ang kapatid ko na magbago ang isip niya? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Claire kay Emma. Walang nakitang dahilan si Emma para itago ito. Ikaw ay medyo matalino para sa 15 taong gulang. 16 na ako. Pagkakamali ko.
Nasa kwarto ba niya si David? Siya nga, pero bakit iniisip mong hahayaan kitang makilala siya? Nagtaas ng kilay si Claire. To be honest, super sister-in-law si Sarah, pero, ikaw naman. Taglit lang siyang nakatitig kay Emma. Gusto kita, ngunit hindi mo ako mabibili ng mga mamahaling damit tulad ng kaya ng pamilya Jones, hindi ba? Hindi ko kaya, pero gusto mo ba talagang ibenta ang kapatid mo para sa ilang damit at iba pang freebies? Balik na tanong ni Emma na sinaktan ang pride ni Claire. Kumunat ang noo ni Claire. I think ipaubaya ko na sa kapatid ko ang desisyon. Tumabi siya. Matalinong babae, kinurot ni Emma ang pisngi ni Claire at binigyan siya ng 2 tsokolate. Bigyan ng isa si Pedro. Pagkasabi niya nun ay dali-dali siyang pumasok sa bahay. Bahagyang napaawang ang bibig ni Claire. Hindi niya alam na si Pedro. Si Emma naman ay nakita niya si Harold pagkapasok niya sa hall. Nakita niya rin siya, at nanlamig. Si nanay at tatay ay lumabas para sa ilang trabaho, sabi ni Harold, na nakaupo sa hapagkainan, ngunit si Kuya David ay nasa kanyang silid. Oh, okay. Salamat. Nagmamadali siyang umakyat. Alam din ni Harold. Ganun na ba ka-obvious? Sigurado akong hindi ko sinabi sa kanya. Bagaman. Pumasok siya sa kwarto ni David at binuksan ang pinto habang abala siya sa sarili niyang pag-iisip. Sa loob ng silid, si David ay walang sando at hirap na hirap sa pag-push-ups. Bamuka ang bibig ni Emma. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.